Guys, today is Wednesday kaya naman change water day para sa ating mga aquarium at outdoor tubs. So today, papakita ko sa inyo kung paano ko chini-change water ang ating outdoor tubs first. Hindi naman siya actually mahirap gaya ng sabi nung mga ibang hindi pa sanay sa fish keeping na matrabaho ba or mahirap ba. Ang akala kasi ng iba pag may isda ka o aquarium is always 100% mo papalitan ng tubig. Kung makikita nyo po, kung ano lang po yung ginagawa ko rito, 3 beses ko tatanggalan ng tubig, 3 beses ko lang rin po siya papalitan or lalagyan ng panibagong tubig. So, ang change water po talaga sa mga existing na tub or aquarium ay not always 100%. Ang change water po natin sa mga ganitong setup usually nasa 20% to 30% up to 50% kung talagang kailangan or kung talagang meron kayong kailangang gawin. Let's say for example, meron infestation dun sa inyong aquarium. Pero normally, ang pag-change water natin is 20 to 30%. So kung makikita nyo dito, 3 times ko siyang kinuwanan, 3 tabo ng tubig, 3 tabo lang din ng panibagong tubig ang ating ipapalit. So, ganun lang po ang pag-change water. Same goes dun sa mga indoor natin na tanks. Kung 20% lang po, 20% lang din ang ilalagay nyong bagong tubig. So, napakadali lang. And you will do this, depende po sa dami ng inyong isda. Of course, kung mas marami po, kung crowded, o marami kayong isda sa loob ng aquarium, mas maraming time nyo kailangan silang palitan ng tubig. Pero kung halimbawa naman kukunti lang ang inyong isda or sakto lang doon sa capacity ng inyong lagayan or aquarium or tub, pwede nang twice a week or thrice a week or even once a week, pwede rin. Kaya hindi po talaga siya matrabaho kung inyong iisipin. Ganyan lang po ang ating ginagawa dito. Kaya enjoy lang po sa panonood. Ganyan po tayo mag-change water. At the same time, chine-check natin yung ating mga isda dito sa outdoor tub kung okay ba sila. At luckily, okay naman ang ating mga rice fish kasi ang ating rice fish talagang hardy, matitibay po yan. Wala po silang hater, wala po silang shade or anything. Kaya nga mga takip na po yan ng tub na yan, nilagay ko lang yan kasi may construction na ginawa last time, kaya po sila tinakpan. Then ito po yung panibago nating mga fry o mga rice fish na napipisa. Marami-rami na naman po sila na nandyan. Last time na na-check natin yan as around 3 or 4 lang sila. Ngayon, medyo marami na. And then, ito yung mga existing na natin na fry. 2 yang nilagay natin dyan na parang basket kasi crowded na sila dun sa isang basket lang. Sa isang basket, parang nasa 100 plus na yata sila doon. And then, ito yung batch 2 ng fry natin na medyo malalaki na rin. Tuloy-tuloy ang paglaki nila at healthy naman. And then this is the breeders at nilagyan na rin natin ng basket para sa fries. Yung mga nakikita nyo mga floating plants na yan, napakalaking tulong po niyan para sa shade ng ating isda at of course luminis ng kanilang dumi. At ito naman po ang ating indoor. Kung mapapansin nyo, pinufocus ko dyan yung ating maliliit na fry kasi meron na naman po tayong molly na nanganak. At may blessing na naman tayo. Ang last na count ko sa kanila is 6. 7 yan pero may isa na hindi pinalad. Nakita ko medyo mahina na. So 6 lang sila. At bukas ko pa sila i-harvest. Actually, nakita ko yan last night na nanganganak yung nanay around 12 a.m.
So, madaling araw nanganganak yung nanay. At usually, pinapabayaan lang. Mag-change water ka lang. Kasi pag nanganganak, napapansin ko, pag nanganganak ang isang isda, medyo lumalansa yung tubig. Kaya kailangan mag-change water. And then, ito po yung ating mga fries. Ito yung first batch natin na 6 pieces na fries. Nandito sila. And then, this is our albino rice fish na indoor. May focus tayo dyan sa breeding sa albino rice fish. And then yung cauliflower saber tail natin nandito. Nilagyan natin ng spawning map. At ito rin po yung ating mga molly na trico redhead. Nagdagdag tayo ng pampakulay sa ating tubig. Ito, yan, nagdudugo ang tubig natin. Yan po yung tannin na sinasabi ko. Pero ang ginamit ko po dyan is yung powder type na hindi na po yung mismong dahon. Yung powder type, may nabibili po niyan, extract. Mas mabilis po siya, syempre, mag-tan. Yan po, Indian almond leaf powder. Nandiyan po yung mga benefits niya kung bakit ko siya talaga lagi nilalagay. Kung mapapansin nyo, pula yung kulay, ano? Pero kasi sobrang concentrated po nito. Usually, dapat madilaw-dilaw lang yan. Pero napakaganda niya. Nilagyan ko ito. Ito yung may bagong anak. Change water ko. Nilagyan ko na maraming Indian almond leaf powder. Para yung mga anak, may taguan. Kasi nagsisilbi rin niyang parang shade sa kanila. Yun lang. Salamat!